So mga tol, matapos nga pong mapuspon ang laban ni Jerwin Angkahas versus Takoma Inoue na dapat November 15 ang laban nila dahil sa nagkaroon ng rib injury itong si Takoma. Kahapon nga lang po mga tol, napag-alaman po natin na matutuloy na ang laban at i-reschedule nga po yan sa February 24, 2024 na gaganapin sa Tokyo, Japan. Paglalabanan nga po nila dyan ang hawak na titulo ni Takoma Inoue, ang WBA Bantamweight World Title. Kasama nga din po lalaban sa card na yan si Jonas Sultan. Haharapin naman ito ang Japanese na si Riko Masuda. 8-rounders bout sa Bantamweight Division. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos nga pong hamunin ni Ryan Garcia si Rolly Romero, matapos ang impresibong pagkapanalo ni Garcia kay Oscar Duarte noong nakaraang linggo, kung saan dinimolis niya ito sa round 8. Kung matatandaan, sinabi ni Romero mga tol na first round lang daw ang itatagal sa kanya ni Ryan Garcia. Pero mukhang nagbago nga po ang timpla ni Romero dahil sa latest na nilabas niyang statement. Sinabi niyang hindi daw niya alam kung deserve daw ni Garcia na labanan siya. Parang sinasabi nga po dyan ni Romero mga tol na hindi maganda ang pinakitang laban ni Garcia kay Duarte. Ika pa ni Romero, ang totoo daw, hindi na daw siya lalaban sa 140 pounds kahit kailan. Balak na daw kasi niyang umakyat ng 147 pounds dahil doon daw mas maraming malalaki ang pangalan. So biglang kambyo nga po itong si Romero mga tol, at marami tuloy ang nagsasabi na natatakot lang daw itong si Romero kay Garcia. Speaking of Ryan Garcia mga tol, sinabi niyang mas nakakatakot daw labanan itong si Oscar Duarte kaysa kay Tank Davis. Hindi lang daw niya pinapahalata na nasasaktan siya, mas worried nga daw siya kay Duarte kaysa kay Tank Davis dahil tinatamaan daw siya sa batok ni Duarte ng mga malalakas na suntok. Dagdag pa ni Garcia, boxing match daw ang labanan nila ni Tank Davis na umiikot sa ibabaw ng ring. Habang yung laban daw niya kay Duarte, sinusubukan daw siyang mabit ang kanyang ass. May power daw talaga ito na kayang inakaut ang ass, kaya sobrang ingat na ingat daw siya dito kay Duarte. Sa kabilang dako naman mga tol, napag-alaman po natin na 4 rounds po ang naging sparring ni Vincent Astrolabio versus Marlon Tapales sa Baguio. Nang ma-interview si Astrolabio ni Silver Boys TV sa kanyang YouTube channel, aniya, kondisyon na umano si Tapales. Bagamat 4 rounds lang daw ang naging sparring nila, naka 10 rounds daw itong si Tapales. At parang hindi daw napapagod si Champ. Parang round 1 nga lang daw yung round 10 kay Tapales. Desidido daw talaga si Tapales na inockout si Inoue. May kalalagyan daw itong hapon kapag sumabay daw sa galaw ni Tapales. Ramdam daw kasi ni Astrolabio ang mga malalakas na suntok ni Tapales at sobrang bilis daw. Mahirap din daw makita ang mga suntok niya. Magaganda nga din daw ang mga snappy shot ni Tapales. Bukod dyan, katulad din ng mga sinasabi ng Team Tapales na gugulatin ni Tapales ang mundo. Ganun din po ang sinabi ni Astrolabio. Gugulatin daw ni Champ Tapales ang mundo. Kaya pala mga tol kinuha itong si Astrolabio bilang sparring partner dahil hawig daw ang galawan ni Astrolabio kay Inoue. Katulad daw ng mga dukot sa katawan. Kaya napasabi din itong si Kevin Asiñero mga tol na nandoon din kasama ni Astrolabio na masasanay daw si Tapales sa mga body shot ni Astrolabio. Talagang malakas daw talaga dumukot sa katawan itong si Astrolabio. Kaya daw niya yan nasabi mga tol dahil nakalaban na daw niya si Astrolabio at tinalo siya. Okay, so yung ano niya, sparring niya kanina 10 rounds. Pero nakita ko sa kanina yung sparring niya parang hindi siya napapagod. Yung 10 rounds niya parang 1 round lang.